Nawalan ng kontrol ang isang driver sa highway kaya ilang sasakyan ang nadamay agad. Oo, dapat mo talagang ipataw ang sasakyan mo. Ang twist ay nang isiwalat ng pulis kung sino talagang nagmamaneho. Manatili ka lang sa loob ng sasakyan. Kailangan mo ba ng ambulansya? Hindi ko kailangan. Sige, bakit ka nagpapatakbo ng mahigit 100 milya kada oras? Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ibinabahagi namin ang kwentong ito dahil sa aming partner, Morgan & Morgan. Kaya rin ang Inside the Crime ay nangungunang true crime show sa YouTube. May dahilan kung bakit ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking injury law firm sa Amerika. Sa mahigit 35 taon, ipinaglaban nila ang mga tao at nakuha na ng mahigit 30 bilyong dolyar para sa mga kliyente. Ang patunay ay nasa kanilang track record. Sa mahigit 1,000 abogado sa 100 opisina sa bansa, ang pagkuha sa Morgan & Morgan ay parang may hukbong lalaban para sa iyo. Isang team na lalaban ng todo para makuha ng kanilang mga kliyente ang kabayaran na nararapat sa kanila. Hindi lahat ng law firm ay pare-pareho. Kung mali ang nakuha mong law firm, baka matalo ka na bago ka pa magsimula. Kung ikaw ay nasaktan o naaksidente, maaari mong subukan ng Morgan & Morgan at libre ang kanilang bayad maliban na lang kung ikaw ay mananalo. Para sa detalye, bisitahin ang forthepeople.com Inside the Crime, i-click ang link sa ibaba or i-scan ang QR code sa screen. Ayon sa babae, ang driver na bumangga ay may bilis na 80 hanggang 70 milya kada oras. Pero nagawa pa rin niyang umalis na parang napakagaang parusa ang parusa, sabi ng ilan. Hulyo 24, 2025, nasa Westport, Connecticut tayo. Mga alas 9:30 ng umaga nang rumesponde ang Connecticut State Police sa aksidente sa Merritt Parkway o Route 15. Uy, Anong meron? Anong nangyari? Hi. anong Nangyari? May lalaking bumangga sa akin mula likod, nakita niya at sinubukang hilahin ito. Oh, Oo, hinabol ko at nabagsak ang pinto ko. at umalis siya. Hindi, nandoon siya sa unahan. Sige, hindi siya pwedeng umalis. May hook kasi. Oo, hindi mo mahalata. Tinamaan ka niya sa likod, tapos bumangga ka sa guardrail. Hindi, tinamaan niya yung pinto. Tinamaan niya yung guardrail. Sige. Oh, sa ibabaw ng case page. Sige. Sige, ano ang nasa kabila? Kabila. Ano ang nangyari sa kabila? May kinalaman ba ito? Wala akong nakita. May debris ba? Oh, nasa labas siya kasama ang kotse. Mukhang may sira ito. Wala itong kinalaman sa eroplano. Sige. Paano tayo napunta rito? Bago ito, may pulis na sumubok mag-traffic stop sa northbound lane. Sa dashcam, makikita ang Bentley na mabilis na tumatakbo sa highway. Unti-unting lumalapit ang kotse sa isang BMW na nasa kanang linya. Habang sinusubukang iwasan ng kotse, nabangga ng Bentley ang likuran ng BMW bago ito bumangga sa isang wooden guardrail. Hulaan mo kung sino ang sikat na nagmamaneho ng Bentley na iyon na nagkakahalaga ng 200,000 dolyar. Manatili ka lang sa loob ng kotse. Kailangan mo ba ng ambulansya? Hindi ko alam. Sige. Bakit ka nagmamaneho ng lampas 100 milya kada oras? Kakatapos lang ng birthday ng apo kong babae. Kailangan kong pumunta doon bukas. Sige, nakita mo ba akong sumusubok na habulin ka sa likod mo? Oo, nakita ko. May mga ilaw pero hindi normal ang itsura. Oo, hinahabol kita pero lagi kang umaalis. Nagtataka lang ako, hindi naman kita tinatakasan. Alam ko, naiintindihan ko yan, kaya nalito ako talaga. Okay? Kasi hindi ka naman tumatakas, parang umabot ka sa halos 115 miles per hour. Nabangga mo tuloy yung tao kasi di ka nakatingin, tinitingnan mo ba yung phone mo? Hindi, nagmamaneho ako. Hindi ako tumitingin. Nasa harap mo mismo yung tao. Dapat may dahilan kung bakit mo siya nabangga. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling minaneho ang kotse ko. Sige, nasa harap mo siya. Dumiretso siya ron ng 100 miles per hour. Tinitiyak ko lang na okay ka at walang nararamdaman. Kailangan mo ba ng ambulansya? Hindi. Sige. Sige, rehistrasyon mo lang. Nandito ba ang lisensya mo? Hindi, nasa bulsa ko. Sige. Matagal ko nang minamaneho ang sasakyan na ito. Mabilis ito, sasabihin ko sa'yo. Oo, masyadong mabilis talaga. Salamat.
Dito ko kadalasang binabanggit ang opisyal na pangalan ng Draper pero sigurado akong kilala na siya ng marami, dating pinuno ng WWE, Vince McMahon. Noong 2022, nagbitiw siya bilang CEO ng organisasyon dahil sa investigasyon ng kumpanya tungkol sa mga alegasyon ng hindi angkop na pag-uugali na may kinalaman sa sexual. Itinanggi niya ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa pulisya, noong Hulyo 2025 naka-seatbelt siya ngunit nag-deploy pa rin ang airbag. Walang pinsalang iniulat ang driver ng BMW ngunit may sira ang kanyang sasakyan mula sa banggaan. Alam ko, nakita ko talaga. At ako'y lumilipad? Nanginginig ako. Hindi, may ibang kasama ka ba? Ang aso ko. Kanino ang puting sasakyan na to? Matulungin siyang nakakita. Nagsimula akong bumaba kasi akala ko nakita kitang lumilipad. Hindi, hinabol ko lang siya kasi ang bilis niya. Agad siyang lumalayo at umaalis. Hindi niya sinusubukang umalis. Mabilis lang talaga siya magmaneho ng kotse niya. Ako naman parang hi pa rin. Nandito ka sa kotse na to, di ba? Nagka-aberya kotse ko. Ang sama ng pakiramdam ko. Kung nais mong magbigay ng salaysay, maaari kang maghintay sa pulis na kukuha ng ulat. Bale nagkataon lang na dumadaan ka. Oh, papasok na ako ngayon. Yung kotseng Ford, ibig kong sabihin sinusubukan ko lang na hindi. Oh, nakita ko ang lahat. Ayos ka ba, baby? Alam ko. Shelby? Hi, Shelby. Hindi. Salamat sa Diyos, napansin ko ang mali. Maswerte ka na lang at napansin niya nung huling sandali kaya kumabig siya. Kung natamaan ka niya diretso, mas grabe sana yon. Paparating na ang ibang pulis. Wala akong computer para sa accident report pero kung kukuha ka ng lisensya, rehistro at insurance at maghihintay kang magbigay pahayag sa pulis, lisensya lang ang kailangan. Madali siyang mahanap, sabi ng lalaki na paalis siya mula sa karera. Mabilis lang talaga siyang magpatakbo. Mabilis siyang magpatakbo. Pero kailangan mo ba? Kakailanganin mo ba ng tow truck? Hindi ko alam at wala akong oras para subukang kunin yun. Oo, kailangan mo talagang magpataw. Oo. Kaya ang mga option mo dyan, dahil nasa medyo ligtas kang lugar, pwede kang kumuha ng sarili mong tow. O kaya ako ang kukuha ng tow para sa'yo na makakatulong lang mailayo ka sa highway. May EA ako, di ko alam ano sa tingin mo. Matatagalan ka dito maliban kung may susundo sa'yo at may iwan ang kotse mo. Pero itong tow truck, mailalayo ka sa highway papunta sa ligtas na lugar. Pwede rin, dadalhin ka ng tow truck namin sa commuter lot at iiwan ka doon. Sisingiling ka pa rin. Sa huli, insurance mo o niya ang sasagot sa lahat ng gastos. Pwede ka namang kumuha ng AA. Saan ka nakatira? Papunta na ako, taga New York City ako, pero itong Vineyard Carry. O, pwede mong ipakuha sa AA at dalhin kahit saan mo gusto. Oh. Baka mabuksan ko yung trunk, nandun ang maleta ko. Pwede nating subukan kung gusto mo. O kaya naman, pwedeng buksan ng tow truck kung gusto mo. Wow. Oo. Ayos lang, salamat sa Diyos. Oh. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, lumayo ka sa highway para mas ligtas. Baka may bumangga pa sa'yo rito. Oo. Sige, tatawag ako ng tow truck na mag-aalis sa'yo dito. Dadating sila sa loob ng 30 minuto. Sige, ayos yan. Sige, alis na ako. Oo. Paano naman yung impormasyon? Gagawin niya ng pulis. Hindi. Malalagay yon sa record. Tatawagan ko na ang tow truck. Tumayo ka lang sa harap ng kotse na to. Kasi may mga taong nakatingin gaya nung nasa gilid. Ha? Sinusubukan kong habulin siya. Sinusubukan mo ba siyang pahintuin? Oh. So sinusubukan kanyang takasan? Hindi. Sana natanggal mo siya ng mas maaga. Kaya san, Dapat ko bang sabihin sa Ai na ang kotse ko ay... kung gusto mong pumunta sa commuter lot, pwede kang maghintay ng taxi o iba pang masasakyan doon. Kukuha ng paupahang sasakyan. Sige, ito ang commuter lot 41. Kukuhanin ko ang address para sa'yo. Ano, hindi ko nga alam kung saan bayan tayo malapit. Nasa Westport tayo. Walang sira kotse mo at wala kang natamong debris, tama? Wala. Ayos lang ang kasama ko. Akala ko rin tatamaan ako ng maraming debris. Sinusubukan talaga namin siyang parahin. Sinusubukan kong habulin siya para pahintuin siya. Diyos ko, di ako makapaniwala. Binuksan ko ang steady lights habang hinahabol ko siya. Tapos nakita ko siyang papunta sa kotse mo. Sabi ko, grabe. Tapos, Oo,
Siguro nagte-text siya o may ginagawa kaya hindi siya tumitingin sa paligid kasi hindi niya ako nakita. Oo, siguro nga. Sige, tingnan natin. Basta ayos lang. Lagi ko yan sinasabi. Mas marami na ako mas malalang nakita. Pasensya na. Pwede sanang mas malala pa yon. Kasi habang sinusubukan kong kontrolin ng kotse at panatilihin ito sa gilid, makikita ko sa video na to, parang Diyos ko. Nung isang linggo, nadaanan ko ang aksidente kung saan tumagilid ang lalaki nang umakyat siya sa burol. Oh, ay, Hindi. Kaya kung sasabihin ko sa AAA, ay, heto na tayo. Hindi mo alam kung saan talaga nila ako dadalhin. malamang lalabas ako sa exit 42 Comlat siguro. Pero maghihintay muna ako hanggang dumating ang tow truck. Sige, tapos masasabi ko na sa Capo A. Kasi ang tanong doon, siguro para maipaayos, doon dadalhin ng EAA ang sasakyan at maaring dalhin nila ito kahit saan. Parang isang... Saan mo dinadala kotse mo? Ako. Nakatira ako sa lungsod kaya dati akong pumupunta sa BMW. May BMW dito, di ba? Bakit hindi mo na lang ipatow sa BMW dito? Magandang ideya. Ibig kong sabihin, Sigurado akong meron tayo pupunta para sa Greenwich. BMW nung nakaraang taon. Gaano katagal mo siyang hinabol para humingi ng tulong? Parang ilang segundo lang ang nakalipas. Labas na. Oh, may isa sa Darien. Alin ba ang direksyong iyon? Oo. Yun ang pinakamalapit. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung meron. Tingnan natin. Kukunin ko lang ang debris sa kalsada, tama? ayon sa pulisya, nang bumangga ang Bentley ni Vince sa BMW, nagkalat ang debris sa northbound at southbound na linya. Ang ilan sa mga debris sa southbound na linya ay tumama sa Ford Fusion na ito. Ang nakakagulat, ang driver ng kotse na iyon ay nakasuot ng WWE na t-shirt. Kaya hindi na natin mapapadrive ito kahit saan. Sige, kaya yun na. Sige, nakita mo ba kung ano ang nangyari doon? Nakita kong lumipad ang lupa. Iyon ang sumunod na nakita ko. Iniwasan ko sila para hindi ako tumama doon sa bagay na yon. Anong klaseng kotse ito? Ito ay isang Ford Club Hybrid. Ford Fusion, nasa 15 ako nang marinig ko ito. Ang plaka ay Alpha Lima 62183. Sige, nagpapadala na kami ng tow truck ngayon. Ipinatow na rin namin sila. Nakita mo ba mismo ang aksidente or alikabok lang ang nakita mo? Nakita ko yung lupa na lumipad. Yun na yung sumunod na lumabas. Salamat, nakalabas ako bago ako mapunta sa lugar na ito. O, syempre, nakakita na ako ng mga gulong na tumatawid sa kalsada dati at parang tumatagos pa sa mga sasakyan. Pero ganun nga. Roger, sige, maghintay muna tayo. Kompleto na ba ang impormasyon mo? Lahat ng tatlong sasakyan ay hindi na mapatakbo at kinailangang ipataw mula sa lugar. Sige, tara. Dalhin natin siya sa kotse mo. Sige. Maghintay lang ng impormasyon. Pag naibigay na, pwede na kayong umalis. Sige. Ayos. Maraming salamat. Kailangan mong bumaba at bumalik sa kotse niya. Ano yon? Walang nasaktan.
Walang nasaktan. Pwede ba akong tumabi rito para hindi niya... Oo, tama yan. Ilalapit niya ito sa'yo, sir. Tama. Buti walang nasaktan. Ilalapit niya ng kaunti ang kotse. Sige. Di mo kailangan ng ambulansya, hindi ka nasaktan. Sige. Baka bukas ay medyo masakit ang katawan mo. Pero saan nakatira ang apo mong babae? Pero nasa kabilang, sa Weston. Tapos dumaan ka sa likod na daan at 10 minuto na lang siya mula dito. Oo. Sige, pwede ka nang pumunta sa kotse niya ngayon. May kailangan ka pa ba sa loob? Ayos ka na ba? Tulong lang. Ayos ka na ba? Tutulungan kita. Walang nasaktan. Sa totoo lang, Uy, Pete. Hindi, ang alam ko, sinabi niyang pareho niyang kukunin, kaya hindi sila. Maghihintay sila sa assistance card dito. Sige, oo. Tutulungan kita. Tama. Ayan na. Tanong ko lang kay kuya kung saan papunta ang sasakyan. Tutulong ako. Sigurado akong ganun nga. Pete, nagsalita bigla yung speaker ng kotse ko. Parang siya na ang nag-control, kaya hindi ko narinig yung sinabi niya. Tanungin ko siya ngayon, kukunin mo ba yung kotse na yon sunod? Oo, nakuha ko na yung Capital One doon. May isa pang truck na paparating? Sige. May isa pang truck doon, kailangan natin ng mas maayos na tulog. ako ay... Siyempre. Nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga, alam mo na. Tulad ng sabi namin, walang nasaktan. Kaya pinaka-importante yun. Salamat. Pare, walang problema. And sabihin mo lang. Siya ang magdadala ng lahat ng papeles. Tama, salamat. Wala ka nang kailangan sa sasakyan na yon, tama, wala na, sige. Ayon sa ESPN, hindi masyadong kilala ng BMW driver si Vince McMahon pero sinabi niyang nagpakita ito ng pag-aalala sa kanya matapos ang aksidente. Tinanong niya kung pwede kitang pakiusapan na sabihin. Tutulungan kita. Pareho nilang gusto. Gusto niyang humingi ng tawad. Pare, alam mo, yung kotse nung lalaki doon, siguro dumaan siya. Pumasok siya sa trabaho, nakadabalabi na damit. Grabe pare, seryoso ako. Nakita niya talaga yung pangalan. Sabi ko, hindi pwedeng siya yon. Hindi ako makapaniwala. Papunta na ako. Nadama yung grupo mo. Wala akong nakitang pinsala. Sabi ko nga, walang nasaktan. Hindi, at ayos ka lang. Alam mo, Ayos lang ang lahat. May isa pa bang sasakyan doon? Wala. Sino yun? Siya pala yung may tow truck sa unahan. Kotse niya pala yun. Sige. Sinabi niyo ba sa kanya na may tinamaan sa kabila? Sino?
kahit sino sa kanila. Hindi din niya sinabi. Ipinaliwanag lang niya sa akin. Sa halip na hilahin palabas si Vince na may posas, binigyan lang siya ng summons para sa reckless driving at sobrang paglapit na nagdulot ng aksidente. Sige, mag-issue ako sa'yo ng misdemeanor summons para sa reckless driving. Kaya ito ay magiging... Aabutin lang ako ng mga 2 minuto para gawin ito. Bibigyan kita ng warranty. Kaya Westport na ito. Oo. Ibibigay ko ang address at mukhang 2 unit lang ang makukuha mo. Noong Oktubre, inaprubahan ng hukom na sumali si Vince McMahon sa pretrial program basta't magdodonate siya ng $1,000 at panatilihing updated ang lisensya at insurance para maibasura ang mga kaso. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita-kita tayong muli bukas para sa bagong kaso.